Sa isang marangyang hotel sa Maynila, ginanap ang kasal ni Calvin at Mira, isang okasyong pinaghandaan ng matagal ng kanilang mga pamilya. Sa unang tingin, napakaganda ng lahat. Kumikislap ang mga chandeliers, ang mga mesa ay puno ng puting bulaklak at gintong dekorasyon, at ang mga bisita ay pawang mga kilalang personalidad mula sa negosyo at politika. Para itong kasalan na nakalagay sa mga magasin, perpekto at puno ng ningning. Nakangiti si Calvin habang kinakamayan ang mga bisita. Halatang gustong-gusto niya ang atensyon. Palagi niyang inuuna ang mga sosyal na kaibigan at kilalang negosyante, halos hindi man lang pinapansin ang mga staff ng hotel. Si Mira naman ay tahimik lang na bumabati sa mga kamag-anak, mahinhin, magaan ang kilos at tila naiilang sa sobrang engrandeng paligid. Hindi siya lumaki sa marangyang buhay, kaya't may kaunting kaba na baka hindi siya sapat para sa mundong ginagalawan ng groom. Habang nagpapatuloy ang reception, panay ang yabang ni Calvin sa mga bisita tungkol sa honeymoon nila sa Europe at sa mga mamahaling regalo mula sa kanyang pamilya. Napansin ng ilan na parang mas proud si Calvin sa kayamanan kaysa sa mismong pag-aasawa. Ngunit hindi pa iyon pinansin ng mga bisita dahil ang importante, masaya ang bride at groom. Sa gilid naman, nakatayo ang ilang staff na kinakabahan dahil medyo mainit ang ugali ni Calvin. Kanina pa niya pinapagalitan ang isang waiter dahil sa malamig na soup. Si Mira ay ilang beses nang nagsorry sa mga staff. Pilit inaayos ang tensyon na hindi naman niya alam kung paano mawawala. Habang abala ang lahat sa pagkain at kwentuhan, biglang bumukas ang pinto ng resepsyon. May pumasok na isang matandang lalaki. Magulo ang buhok, marumi ang damit at tila pagod na pagod sa paglalafad. Agad siyang napatingin kay Mira mula sa malayo. Parang may ngiting may kahulugan. Ang mga bisita, isa-isang napalingon. May ilan pang nagtakip ng ilong at ang iba'y nagbulungan. Sino ba naman papasok ng ganoon sa isang kasal na napakamahal at nakapormal ang lahat? Lumapit ang isang staff sa matanda at tinanong kung may kailangan siya. Mahina ngunit malinaw na sinabi ng matanda, "Kailangan ko lang makausap ang bride." May ilang bisitang napataas ang kilay sa narinig. At may ilan namang natawa na para bang nakakainsulto ang presensya ng lalaki sa okasyon. Pero bago pa man makalapit ang staff muli sa matanda, dumating si Calvin. Agad na nainis sa nakita. "Sino ka at bakit ka nandito? Hindi mo ba alam private event ito?" Ang lakas ng boses niya dahilan para tumahimik ang karamihan. Nagpaliwanag ang matanda na kailangan niya lang makausap si Mira. Pero lalo lang nagalit si Calvin. Tinawag niyang walang modo ang matanda at sinabing nakikikain lang daw ito. Tinulak pa niya ito ng bahagya para mapalayo sa lugar. Napahawak ang matanda sa dibdib, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa hiya sa harap ng napakaraming tao. Napatingin si Mira mula sa mesa at natigilan nang makita ang pangyayari. May kumislot na pamilyar sa kanyang puso na hindi niya maipaliwanag. Hindi niya kilala ang matanda. Ngunit parang may kakaiba sa ekspresyon nito na hindi niya maalis sa utak. Lumapit si Mira, pero mabilis siyang hinarang ni Calvin. "Huwag mo nang lapitan. Hindi mo kailangan makipag-usap sa kahit sinong ganito. Hindi naman bisita. Hindi naman mahalaga." Napayuko si Mira, hindi dahil sumang-ayon siya, kundi dahil naguguluhan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang reaksyon ng matanda nang makita siya. Parang may hinahanap, parang may gustong sabihin. Hinila ni Calvin ang security at iniutos na palabasin ang lalaki. Habang dinadala palabas, humarap pa sa bride ang matanda at mahinang bulong na lumabas sa kanyang bibig ay tila kirot sa puso ni Mira. "Anak." Tila may tumama sa dibdib ni Mira. Isang bigla ang kirot ng pagkakakilanlan bagamat hindi niya alam kung bakit.
Napahawak siya sa dibdib at naluha ng hindi niya inaasahan. Hindi ito basta awa, hindi ito basta lungkot. May kakaibang bigat sa salitang iyon, parang may piraso ng nakaraan na hindi niya maalala. Palabas na ang matanda nang tanungin ng isa sa staff, ang isa pang waiter. Nakita mo ba yung relo ng matanda? Parang ang mahal nun ah. Nagkatinginan sila, naguguluhan. Bakit ang isang taong mukhang pulubi ay may ganong klaseng relo? Ngunit hindi nila masabi sa groom dahil ayaw nilang makatikim ng sermon. Sa pintuan ng hotel, habang papalabas ang matanda, huminto ito sandali, huminga ng malalim at tumingin muli sa loob, sa direksyon ni Mira. Sa kabila ng maruming damit, makikita sa mga mata niya ang bigat ng katotohanang dala-dala niya. Isang katotohanang hindi pa handang malaman ng bride dahil sa takot ng matanda na baka hindi siya tanggapin. Ngunit hindi rin niya kayang umalis nang hindi man lang sinusubukang makita ang anak niyang matagal na niyang hinahanap. Habang pinapanood ni Mira ang paglayo ng matanda, parang unti-unting gumuguho ang saya ng kasal. May kumikiliti sa puso niya, isang gut feeling na hindi niya kayang ipaliwanag. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ramdam niyang hindi tapos ang kwentong iyon. At kung paano nagsimula ang gabing iyon, ay tila isang simula ng revelasyon na magbabago sa buhay nilang lahat. Ang hindi niya alam, ang lalaking ipinahiya ng groom ay hindi basta bisita, hindi basta pulubi, at lalo hindi basta estranghero. Sa katahimikan ng gabi, may darating na pan-ikot ng kapalaran na magpapayanig sa buong reception, lalo na sa puso ni Mira at sa kayabangang ipinagmamalaki ni Calvin. Ang gabing iyon ay hindi matatapos na pareho ang tingin nila sa isa't isa. Ang gabing iyon ang magiging simula ng lahat. Pagkaalis ng matandang lalaki mula sa reception, hindi agad nagbalik sa saya ang paligid. Kahit nagpapatuloy ang tugtog at may ilang bisitang pilit na pinapasigla ang usapan, ramdam sa ere ang pagkailang at kaba. Si Mira ay nakaupo lamang sa mesa nila, nakatigil at hindi maalis sa isip ang titig ng matanda bago ito tuluyang lumabas. Parang may kung anong hinagpis sa mga mata nito na hindi niya mawari. Isang uri ng lungkot na may halong pag-asa, na tila may malalim na pinagmulan. Hindi niya maintindihan kung bakit parang may koneksyong siya sa matandang iyon kahit hindi niya naman ito kilala. Para siyang sinisiko ng alaala ngunit walang lumalabas na malinaw na sagot. Lumapit si Calvin sa kanya. Hawak ang baso ng champagne at pinilit ngumiti. Huwag mo nang isipin yon, Mira. Mga taong ganoon, naghahanap lang ng atensyon. Hindi dapat napapasok dito. Pero imbes na maibsan ang nararamdaman niya, lalo lang nagulo si Mira. Hindi ko alam, Calvin, parang may mali. Hindi naman ganito dapat ang nangyari sa kasal natin. May lungkot sa tono niya na halatang hindi maintindihan ng groom. Si Calvin naman ay hindi sanay nakakarinig ng pagdududa mula sa bride, kaya't napakunot ang noo niya. Halos nakapagsabi na siya ng masama kung hindi lang dumating ang isa sa principal sponsors na agad siyang sinabihan na kailangan nilang magpa-picture. Sumunod si Calvin, proud at nakaangat ang dibdib habang pumipirma sa ilang souvenir items. Si Mira naman ay naiwan sandali sa mesa, nag-iisip kung bakit ganun ang bigat sa dibdib niya. Bakit nang marinig niya ang salitang anak mula sa matanda, ay parang may humapit sa puso niya. Alam niyang walang basihan ang pakiramdam na iyon, pero bakit ganun katindi ang epekto? Habang nakaupo siya, lumapit si Tita Nelia, isa sa mga kamag-anak ni Calvin na matagal nang suplada sa kanya. Iha, huwag mo nang alalahanin ang pulubi na iyon. Siguro gutom lang. Hindi naman bagay sa ganitong event. Medyo matalim ang tingin nito. Parang sinasabing ang ganitong klasing insidente ay nakakababa ng tingin ng mga tao sa pamilya nila. Ngumiti si Mira ng pilit. Hindi na nakipagtalo dahil alam niyang hindi niya makukumbinsi si Tita Nelia na tingnan ang bagay sa mas malalim na paraan. Samantala sa labas ng hotel, ang matandang lalaki
ay nakatayo pa rin sa gilid. Hindi pa siya umaalis. May lungkot sa kanyang mukha, ngunit may kakaibang tibay ng loob. Ilang saglit pa, may humintong itim na SUV sa harap niya. Bumukas ang pinto at bumaba ang dalawang bodyguard na agad lumapit sa kanya. "Sir, dito na po tayo. Nakayuko ang mga ito bilang paggalang." Tumango lamang ang matanda, sumakay sa likod ng sasakyan at muling tumingin sa direksyon ng reception bago tuluyang isinara ang pinto. Ang mukha niya habang nagsasara ang pinto ay may halong panghihinayang at determinasyon na para bang hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Sa loob ng reception, napansin ng ilang staff ang kakaibang pagdating ng SUV at ang paggalang ng mga bodyguard sa matanda. Nagtinginan sila pero natakot magsabi dahil baka magalit si Calvin. Sa isip nila, baka nagkamali silang lahat sa paghusga. Pero dahil wala silang kumpiyansa na magsalita, nananatili na lamang iyon sa kanilang isipan. Pagbalik ni Calvin sa mesa nila, ngumiti siya kay Mira na parang walang nangyari. "Mira, smile ka naman. Enjoy your night. This is your wedding day." Pero ang ngiti ni Mira ay malambot ngunit hindi masaya. Napatingin siya sa pintong nilabasan ng matanda at napahinga ng malalim. "Calvin, bakit mo kailangan gawin iyon? Hindi mo man lang nalaman kung bakit siya naroon. Hindi mo man lang pinakinggan." Napailing si Calvin, halatang ayaw ng ungkatin ang nangyari. "Mira, kung papabayaan natin ang mga ganoong tao, mababastos ang event. Hindi ako papayag na may makasira ng kasal natin." Ngunit ang mga salita ni Calvin ay lalo lamang nagpatibay ng pakiramdam ni Mira na may mali. Hindi dahil sa nangyari, kundi dahil sa kung paano tinrato ni Calvin ang sitwasyon. Para kay Mira, ang kasal ay dapat puno ng respeto at pagmamahal, hindi pagmamalaki o takot mapahiya. Ang bigat ng bigat sa puso niya, ngunit pinili niyang manahimik dahil ayaw niyang makipagtalo sa mismong araw ng kanilang kasal. Habang nagpapatuloy ang programa, hindi makapag-focus si Mira. Lahat ng palakpak, lahat ng pagbati, lahat ng ngiti ng mga tao ay parang malayo ang tunog sa kanya. Para siyang nasa loob, pero hindi talaga naroon. Paulit-ulit sa isip niya ang mukha ng matanda, ang pagkatulala nito nang makita siya, at ang bulong nitong anak bago ito tuluyang hinila palabas, hanggang sa unti-unting sumikip ang dibdib niya, hindi dahil sa takot, kundi dahil parang may nawawala sa kanya. Hindi niya alam kung bakit, pero may pakiramdam siyang may mahalagang katotohanan na hindi niya alam. At ang matandang iyon ang may hawak noon. Hindi man malinaw, alam niyang hindi iyon simpleng pagkikita. Hindi iyon aksidente. Hindi iyon basta panggugulo sa kasal. May layunin, may koneksyon. At kahit pilit niyang tinatanggihan, ramdam niyang babalik ang matandang iyon para tapusin ang sinumulan niya. At sa gabing iyon, habang unti-unting lumalalim ang pagdiriwang, may ibinabadya ang hangin na hindi pa tapos ang kwentong nagsimula, sapagkat ang lalaking inakala ng lahat na ulubi ay may dalang katotohanang yayanig sa buhay ni Mira, sa reputasyon ni Calvin, at sa buong mundong pinapahalagahan nilang dalawa. Sa katahimikan ng kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik kay Mira. Bakit parang kilala ko siya? At bakit parang ako ang dahilan kung bakit siya nagpunta? Sa susunod na mga sandali, malalaman niyang ang sagot ay hindi basta sagot lamang, kundi simula ng pagbagsak ng mundong akala niya ay matatag. Pagkalipas ng halos 1 oras mula nang mapalayas ang matandang lalaki, unti-unting bumalik sa kasiyahan ang ilan sa mga bisita. Pero kahit sumasayaw ang iba at tumatawa ang karamihan, may natitirang bigat sa atmosphere ng reception. Parang may hindi kumpletong bahagi ng gabi at si Mira, sa gitna ng masiglasan ng selebrasyon, ay tulala pa rin. Nakaupo lamang siya habang pinagmamasdan ang mga ilaw na kumikislap sa kisame, ngunit walang makapag-alis ng alaala ng matanda
na halos lumuhod sa harap nila kanina. Paulit-ulit sa isip niya ang itsura nito, ang malungkot at nangingingig na mga mata at ang bigat ng tinig nito nang sambitin ang salitang anak. Hindi niya iyon kayang isipin bilang simpleng pagkakamali. Lumapit si Calvin sa kanya at nilagay ang isang kamay sa balikat niya. Mira, kailangan ka sa harap para sa wine ceremony. Hindi niya narinig iyon kaagad. Tila nahuhulog siya sa malalim na pag-iisip na hindi niya kayang iguhit sa salita. Nang maramdaman ni Calvin na hindi siya kumikilos, muling nagsalita ang groom. Na yon ay may bahagyang pag-aalinlangan sa boses. Mira, ayos ka lang ba? Kanina ka pa parang malayo ang tingin mo. Tumango si Mira ng dahan-dahan. Oo, ayos lang. Napapagod lang siguro. Kahit alam niyang hindi iyon ang buong totoo, hindi niya kayang ipaliwanag sa sandaling iyon ang bigla niyang pagkalito, ang biglang tila pangungulila at ang pakiramdam na may mas malalim na dahilan kung bakit siya naapektuhan ng ganon. Pero bago pa sila lumakad papunta sa harap, biglang lumapit si Mang Lito, isa sa mga staff ng hotel na nakasaksi sa insidente. Maingat siyang nagpaalam kay Mira. Ma'am, pasensya na po, pero may sasabihin lang sana ako. Parang nagulat ang bride at agad tinapik ni Calvin ang braso ni Mang Lito. Ano na naman yan? May problema ba? Ayaw man niya, nagpatuloy si Mang Lito sa pagsasalita. Halatang kinakabahan, ngunit determinado. Ma'am, nung palabas po yung matandang lalaki, may napansin kami. Yung relo po niya. Pamilyar yung brand. Isa sa pinakamahal na klase. Hindi po yun suot ng pulubi o taong nangangailangan. At may sumundo pa pong mga naka-black suit sa kanya sa labas. Nanlaki ang mata ni Mira habang si Calvin ay napataas ang kilay. Ano naman ngayon kung may relo siyang maganda? Baka nakaw lang yun. At mga naka-black suit? O baka kung sino-sinong nagpapanggap na VIP? Akala mo naman kung sino. Nakairap si Calvin, hindi interesado. At halatang hindi gustong mabaling ang atensyon ng bride sa anumang may kinalaman sa matanda. Pero iba ang epektong yon kay Mira. Marahan siyang huminga ng malalim at bumulong. Kaya ba parang pamilyar siya? Hindi niya alam kung bakit, pero nagbibiga ng mga piraso ng palaisipan sa kanyang isipan. Kung hindi siya ordinaryong pulubi, bakit ganon ang itsura niya? Bakit hindi siya nagpakilala? At ano ang dahilan para pumunta siya sa mismong kasal? Sa dami ng tanong, pakiramdam ni Mira na may laman ang gut feel niya. May hindi sinasabi ang kapalaran at hindi iyon basta pagkakataon lang. Ngunit hindi na niya naituloy ang pag-iisip dahil hinila na siya ni Calvin papunta sa harap. Habang naglalakad sila, ramdam ni Mira ang lamig sa pagitan nila. Hindi iyon dahil sa aircon, kundi dahil may distansyang hindi niya masara. Nakikita niya ang mga ngiti ni Calvin sa bisita, pero pakiramdam niya ay hindi iyon tunay. Hindi nakakagaan ng loob ang masayang mukha nito dahil hindi niya makalimutan ang paraan ng pagtrato nito sa matanda. Sa isip niya, bakit ganoon ang isang dapat ay mapagmahal at marangal na asawa? Habang nagaganap ang wine ceremony, nakatayo si Mira sa tabi ni Calvin, ngunit wala ang isipan niya roon. Ang bawat salita ng host, ang bawat tawa ng mga tao sa paligid, at ang bawat flash ng kamera ay para bang dumadaan lang sa hangin. Pakiramdam niya ay parang lumulutang siya sa gitna ng ingay, at mula sa gilid ng mata, nakikita niya ang ilang bisitang nakakatingin sa kanya. Marahil napapansin ang pagiging tahimik niya. Ngunit walang may lakas ng loob na magtanong. Sa kabilang banda, si Calvin ay nagpapatuloy sa pagpapakitang gilas. Hawak niya ang baso ng alak, nakangisi at panay ang biro sa mga kaibigan niyang pangmayaman. Pero sa likod ng mga mata niya ay may unti-unting nabubuong inis kay Mira. Alam niyang naaapektuhan siya ng nangyari kanina at ayaw niyang magmukhang mali siya sa harap ng mga tao. Pagtapos ng seremonya, nagkaroon ng intermission number. Ito ang sandaling muling nakahanap ng pagkakataon si Mira na umupo ng mag-isa.
Pinagmasdan niya ang mga kamay niyang nakapatong sa tuhod at pilit na binubuo sa isip ang pamilyar na pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Ilang beses siyang huminga ng malalim, parang sinusubukang linawin ang alon ng emosyon sa dibdib niya. Sino ba talaga ang matandang iyon? Hindi niya alam na habang abala ang lahat sa loob, may nagaganap na makabuluhang eksena sa labas. Sa loob ng itim na SUV na umalis kanina, tahimik na nakaupo ang matandang lalaki. Ngayong wala na ang ingay at mga mata ng tao, malayang pumatak ang kanyang mga luha. Kumapit siya sa bulsa niya at inilabas ang isang lumang larawan. Isang larawan ng batang babae na mga 7 taong gulang, nakangiti at yakap-yakap ang isang babaeng may maamong ngiti. Pinagmasdan niya iyon ng matagal. Tapos ay mahina niyang bumulong, "Patawad anak, matagal na kitang hinanap. Hindi ko alam kung paano pa ako magpapakilala sa iyo." Habang pinupunasan niya ang luha sa mata, nagsalita ang bodyguard. "Sir, ano po ang plano natin?" Tumingin ang matanda muli sa larawan ni Mira at sumagot ng mahina ngunit puno ng bigat. "Bumalik tayo, pero hindi ngayon. Kailangan niyang makita kung sino ang iniikutan ng buhay niya at kailangan niyang malaman kung karapat-dapat ba ang lalaking pinili niya." Sa loob ng reception, naramdaman ni Mira ang malamig na hangin dumampi sa kanyang balat. Nilingon niya ang direksyon ng pintuan na para bang may tatawag sa kanya. Hindi niya alam na ang lalaking iyon na inakala ng lahat na pulubi ay hindi niya lang bisita sa kasal, kundi bahagi ng buhay niyang matagal niyang hindi alam na nawawala. At ang gabi ay papalapit na, sa sandaling magbabalik ito, dala ang katotohanang babago sa lahat ng kilala ni Mira. Habang nagpapatuloy ang kasiyahan sa reception, patuloy ding bumibigat ang pakiramdam ni Mira. Hindi niya maipaliwanag kung bakit pero parang hindi na siya mapakali. Mula sa isang sulok ng venue, pinagmamasdan niya ang mga bisitang nagsasayawan, nagtatawanan at umiinom, tila walang iniintinding problema. Kahit si Calvin ay abala sa pakikipagkwentuhan sa mga kaibigan niya, halatang tuwang-tuwa sa atensyong natatanggap. Sa dami ng taong dumalo, tanging si Mira lamang ang tila hindi makadama ng tunay na saya. May kumikirot sa puso niya na parang may kulang, may mali, may maliwanag na bagay na hindi niya maabot. Lumapit ang bridesmaid niyang si Lara para kumustahin siya. "Mira, okay ka lang ba? Ilang beses ka nang napapabuntong hininga." Nginitian siya ni Mira pero hindi iyon abot sa mata. "Oo, medyo pagod lang siguro." Pero nakita ni Lara ang lungkot na ayaw ipahalata ni Mira. Gusto pang magtanong ni Lara, ngunit lumapit sina Calvin at mga barkada niya kaya umatras na lang ang dalaga. Habang papalapit si Calvin, hawak niya ang 2 baso ng champagne. Nagkunwari siyang hindi niya napansin ang tensyon sa mukha ni Mira. "Mira, halika na rito, picture muna tayo. Kailangan nating ipakita sa guests na masaya tayo." Kahit napilit si Mira na tumayo, ang loob niya ay parang humihiwalay mula sa eksena. Para siyang nakikita ang sarili niya sa salamin, ngunit hindi makilala ang babaeng naroon. Habang iniikot ang kamera para sa group photos, napansin ni Mira ang isang bagay na tila nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Sa gilid ng bulwagan, malapit sa entrance, may isang pirasong papel na nalaglag sa sahig. Hindi niya alam kung bakit, pero parang hinihila siya ng tingin doon. Matapos ang ilang pictures, nagpaalam siya sandali kay Calvin. "Dadalhan ko lang ng tubig si Mama sa table nila." Tumango si Calvin, ngunit halatang hindi totoong nakikinig dahil nakikipagkwentuhan pa sa mga kaibigan niya tungkol sa honeymoon nila sa Europe. Dumiretso si Mira sa entrance at dinampot ang papel. Isa itong lumang resibo, halos pudpod at may bahagyang punit sa gilid.
Pero hindi iyon ang dahilan ng pagbilis ng pintig ng puso niya. Nakalagay sa receiver's name, Salvador Reyes. Napakurap si Mira ng paulit-ulit. Hindi niya alam kung bakit parang pamilyar ang pangalang iyon, kahit hindi naman ito nabanggit kailanman sa pamilya niya. Salvador. Parang naninikip ang dibdib niya habang inuulit iyon sa isip niya. Kailan niya narinig ang pangalang iyon? At bakit parang bigla na lang may gumuhit na kirot sa alaala niya? Habang pinipisil niya ang papel, may biglang pumatak na alaala sa isip niya. Isang munti, malabo, at halos hindi niya maintindihan. Isang kamay ng lalaki, masinop at may suot na relo. Isang tinig na nagsasabing, "Mira, anak." Pero naglaho agad ang alaala bago pa niya ito lubos na maintindihan. Napahawak siya sa sentido at umiling. Hindi ito maaaring totoo. Baka dala lang ng pagod. Ngunit sa loob ng venue, mas lalo pang nabigatan ang dibdib niya nang makita niyang muling pinag-uusapan ng mga bisita ang pulubi kanina. May mga natatawa, may mga nagkukwento ng may halong pangmamaliit. Grabe talaga, pumasok sa kasal, walang hiya. Kung ako yun, sinipa ko rin. Mabuti na lang matapang ang groom. Narinig ni Mira ang lahat at napapikit siya. Parang nabibingi siya sa araw na dapat ay puno sana ng pagmamahal at pagdiriwang. Ngunit ngayon, tila punong-puno ng ingay na hindi niya gusto. Pumunta siya sa restroom para makahinga. Pagpasok niya, tahimik ang loob. Umarap siya sa salamin at pinagmasdan ang sariling mukha. Hindi niya maintindihan kung bakit ang bigat-bigat ng puso niya sa araw na dapat pinakamasaya sa buhay niya. Ano ba ang kulang? Ano ba ang nawawala? Pagkatapos ng ilang sekundo, may kumatok mula sa isa sa mga cubicle. Narinig niya ang boses ni Liza, isa sa event coordinators. "Ma'am Mira, andyan po ba kayo? May ipapakita sana ako." Binuksan ni Mira ang pinto at lumabas si Liza na may hawak na maliit na envelope. "Ma'am, nakita ko po ito kanina, malapit doon sa lalaking pinalabas. Hindi ko po alam kung ano ito, pero baka mahalaga." Kumunot ang noo ni Mira at inabot ang envelope. Pagbukas niya, napahigpit ang kapit niya sa papel nang makita ang laman. Isang lumang larawan. Isang batang babaeng nakangiti habang may yakap na matipunong lalaki. At sa gilid ng larawan, nakasulat ang isang pangalang hindi niya inaasahan. Mira, 7 years old. Napaupo siya sa sofa sa loob ng restroom. Hindi siya makahinga. Hindi niya matanggap ang nakikita niya. Ang mukhang batang nasa larawan, kahit bata pa, ay parang salamin ng kanyang mukha. At ang lalaking nakaakbay dito ay ang parehong mukha ng matandang itinulak at ipinahiya ni Calvin. Napahawak siya sa bibig. Tila pinipigilan ang pag-iyak. Hindi niya maalala ang eksaktong sandaling iyon. Pero ang larawan ay hindi nagsisinungaling. At sa unti-unting pagpasok ng katotohanan sa isip niya, tumutulo ang luha niya nang wala siyang kalaban-laban. Ang matandang iyon, hindi siya estranghero. At hindi siya nagkamali kanina nang maramdaman niyang parang may koneksyon sila. Hindi niya lang yon naunawaan agad. Pero ngayon, malinaw na. Sa bawat tibok ng puso niya, parang may pumupunit sa loob niya. Diyos ko, siya ba talaga? Siya ba ang matagal ko nang hinahanap pero hindi ko inamin kahit sa sarili ko? Siya ba ang taong lumayo at hindi na bumalik? At bakit na yun lang siya nagpakita? Hindi niya pa kayang sabihin ang sagot pero alam niyang hindi iyon aksidente. Hindi iyon basta lalaking nakikain sa resepsyon. At sa susunod na mga sandali, magsisimula ng gumuhit ang katotohanan na magpapabago sa buong buhay niya. Pagbalik ni Mira mula sa restroom, hawak niya ang lumang larawan na parang pinipiga ang puso niya. Bawat hakbang niya pabalik sa bulwagan ay mabigat at pakiramdam niya'y unti-unting umiikot ang mundo. Hindi niya alam kung paano magsisimula, kung paano haharapin ang katotohanang sumabog sa harap niya.
Ang lalaking pinaalis, pinahiya, halos itinaas sa ere at itinapon palabas ng sarili niyang kasal. Ama niya pala. Ang taong hindi niya kilala, pero ang puso niya'y parang matagal nang naghihintay sa kanya. Pagpasok niya sa venue, agad niyang nakita si Calvin na kausap pa rin ang mga kaibigan niya. Halatang hindi man lang iniisip ang nangyari kanina. Sa isang sandali, napatingin si Mira sa groom at sa unang pagkakataon ngayong araw, hindi niya nakita ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay, kundi isang mukha ng taong kayang manghusga at manginsulto ng walang pag-aalinlangan. Napahigpit ang hawak niya sa larawan. Hindi niya kayang lumapit kay Calvin. Hindi pa na yun. Kailangan muna niyang huminga. Dumaan siya patungo sa mesa ng kanyang ina, na noon ay ngumiti pa sa kanya, hindi pa alam ang bigat na dala ng anak niya. Mira, anak, bakit namumutla ka? Upo ka muna. Pero natigilan si Mira, sapagkat sa ganung tanong, parang may pumasok na isa pang sugat sa puso niya. Kung alam ng ina niya kung sino ang matandang iyon, bakit hindi niya sinabi? Bakit itinago ang larawan? Bakit hindi nabanggit ang pangalang Salvador? Ngunit hindi niya masisi ang ina niya. Baka may masakit ding nakaraan. Baka may dahilan. Pero ngayon, hindi iyon ang oras para magtalo o maghanap ng paliwanag. Ang importante sa kanya ay isang bagay lamang. Malaman ang buong katotohanan mula mismo sa lalaking unang nagsabi ng salitang anak. Napatigil si Mira nang marinig niyang muli ang bulungan ng mga bisita tungkol sa pulubi na inalis kanina. May isang babaeng bisita pang nagkwento. Grabe talaga, parang walang kahihiyan. Pumasok sa kasal na hindi naman niya kinuha ang imbitasyon. Buti na lang matapang ang groom. At muling tumama sa dibdib niya ang mga salitang iyon. Ngunit ngayon ay may kasamang kirot ng pagkakasala. Ano ba ang mas masakit? Ang hindi niya pagkilala sa sarili niyang ama o ang pagiging tahimik niya habang pinapahiya ito ng lalaki niyang pakakasalan? Hindi niya napigilan ang luha nang tuluyang maupo sa tabi ng kanyang ina. Mira, ano ba talaga ang nangyayari? Halata sa boses ng ina niya ang pag-aalala. Dahan-dahan niyang inilapag ang lumang larawan sa mesa, nakataob upang hindi agad makita ang mukha. Ma, kailangan ko pong malaman. Kilala niyo po ba ang lalaking nagpunta dito kanina? Ang tinutukoy niya ay hindi na kailangan ng paliwanag. Agad na nanlaki ang mata ng ina niya at lumalim ang paghinga. Parang biglang natuyo ang lalamunan nito at hindi makapagsalita. Mira, saan mo nakuha yan? Halos pabulong ngunit puno ng takot. Muling tumulo ang luha ni Mira habang pilit na pinapakalma ang sarili. Ma, siya ba? Siya ba ang iniisip ko? Siya ba ang tatay ko? Ilang sandali ang lumipas bago nakasagot ang ina niya. Sagot ay hindi kailangan ng mahabang paliwanag. Oo, anak, siya si Salvador, ang iyong ama. Matagal mo nang hinahanap kahit hindi mo sinasabi. Dahan-dahan bumagsak ang balikat ni Mira at para siyang batang hindi alam kung ano ang uunahin. Galit, lungkot, pananabik, paghahanap ng pangunawa. Nang makita ni Calvin si Mira na umiiyak, lumapit siya. Hindi dahil nag-aalala siya sa nararamdaman ng asawa, kundi dahil ayaw niyang makita ng mga tao ang ganitong sitwasyon sa gitna ng kasal nila. Mira, ano ba yan? Ang dami nating bisita. Can you please compose yourself? Nakakahiya, sabi niya sa mababang boses na may halong inis, hindi pag-unawa. Hindi niya alam na sa mismong sandaling iyon, tuluyan nang bumitak ang tiwala ni Mira. Tiningnan niya si Calvin at doon niya napagtanto kung gaano kalaki ang naging pagkakamali nila. Ang lalaking ito na inaakala niya noon na mapagmahal at marespeto ay hindi pala kayang kumilala ng dignidad ng tao, lalo na kung sa tingin niya ay wala itong halaga. At ngayon,
Nagdudugo ang puso niya dahil ang taong ipinahiya ni Calvin ay ang taong nagbigay sa kanya ng buhay. Mira, okay ka lang ba? Sandali ang umiiyak ka? Ano bang nangyayari? Hindi niya sinagot si Calvin. Imbes, marahan niyang tumayo at pinunasan ang kanyang mga luha. Ngunit bago siya umalis sa mesa, tiningnan niya muna ang kanyang ina at mahina niyang sinabi, "Ma, kailangan ko siyang makita. Kahit ngayong gabi, hindi ko kayang itulog to." Nag-init ang ulo ni Calvin sa narinig. Sino na naman niyang kailangan mo makita? Please Mira, this is not the time. Nilingon siya ni Mira at sa unang pagkakataon, hindi na niya itinago ang totoo. Yung lalaking pinalayas mo, tama ko siya. At doon nagsimulang mag-ingay ang puso ni Calvin. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa takot na baka may malaking implikasyon ang ginawa niya. Pero bago pa siya makasagot, lumayo na si Mira. Hawak ang larawan sa dibdib na parang may hawak siyang bahagi ng sarili niyang matagal nang nawala. Habang papalabas si Mira ng venue, napahinto siya sa pintuan at napatingin sa malawak na parking lot sa labas. Pilit niyang inaalala ang mukha ng matanda, ang tuyo nitong labi, ang pangungusap nitong anak. Ngayon niya alam kung bakit ganoon ang tingin nito sa kanya. Hindi ito dahil sa awa, hindi dahil sa paghingi ng tulong, kundi dahil sa isang amang matagal nang naghanap at natagpuan muli ang anak. Ngunit itinulak at pinahiya sa harap mismo ng buong mundo. Niyakap niya ang larawan, pinikit ang mga mata at sa gitna ng musika at tawanan sa likod niya, ginawa niya ang unang hakbang papunta sa katotohanang matagal niyang hinanap kahit hindi niya alam. Sa gabing iyon, ang puso niya ay hindi na pag-aari ng kasal na nakaplano ng iba, kundi pag-aari na ng katotohanang kailangan niyang harapin. Ang muling pagkikita nilang mag-ama at ang sugat na kailangang paghilumin. Pagkalabas ni Mira sa bulwagan, malamig na hangin ang unang sumalubong sa kanya. Pero hindi yon sapat para palamigin ang apoy ng pagkalito at kirot sa dibdib niya. Sa paligid, maririnig pa rin ang tugtog mula sa reception. Ngunit para kay Mira, para na lamang itong malayong ingay na hindi na niya kayang balikan. Bit-bit niya ang lumang larawan. Halos nakapikit siya habang naglalakad papunta sa labas ng hotel. Sa bawat hakbang, mas lalo niyang nararamdaman ang pangangailangan na makita ang kanyang ama. Hindi bukas, hindi maya-maya pa, kundi ngayon. Ngayon mismo, nang makarating siya sa labas, napatingin siya sa malawak na driveway ng hotel. May mga sasakyang, may mga driver na naghihintay sa kanilang mga amo. May mga ilaw mula sa mga poste, at may paparating na ilang tao mula sa lobby. Pero wala ang sasakyang hinahanap niya. Wala ang lalaking dapat ay nandoon pa para sa kanya. Sa isang iglap, naramdaman niyang parang lumubog ang puso niya. Paano niya ito hahanapin? Saan siya magsisimula? Nang halos mawalan siya ng pag-asa, may lumapit na dalawang staff na kanina pa pala siya pinagmamasdan mula sa loob. "Ma'am Mira, kung naghahanap po kayo dun sa matandang lalaki kanina, mayroon po kaming nakita." Napalingon si Mira agad. Halos humigpit ang kapit niya sa larawan. "Ano pong nakita niyo?" Halatang nanginginig ang boses niya, puno ng pag-asa at kaba. Yung sasakyang sumundo po sa kanya, black SUV. May mga naka-black suit na sumalubong sa kanya, parang mga bodyguard. Hindi po siya basta tao. Nagkatinginan ang dalawang staff, tila nagdadalawang isip pa kung dapat ba nilang sabihin ang natitirang nakita nila. Pero tuluyan na ring nagtanong si Mira. "Nakita niyo ba kung saan siya dinala?" Ang isa, parang may lakas ng loob at sabay na panghihinayang. "Hindi po namin alam kung saan sila tumuloy, pero sigurado po kaming babalik sila. Hindi po umaalis ang mga taong ganon nang hindi tinatapos ang pakay nila." Tumayo si Mira sa ilalim ng ilaw ng driveway, nakatingin sa direksyon ng madilim na kalsada at parang may tumutulong lakas mula sa kaloob-looban niya. Kung babalik sila, kailangan lang niyang maghintay. Pero habang nakatayo siya roon,
Lumabas mula sa entrance sina Calvin at ilang bisita. Halatang nag-aalala, hindi dahil sa nangyari kay Mira, kundi dahil iniwan niya ang event na dapat ay sentro siya. Mira, ano ka ba naman? Kanina pa ka naghahanap ng mga tao. Hindi ito kagandahan sa imahe ng pamilya ko, lalo na't audience natin puro kilalang tao. Ngunit sa unang pagkakataon ngayong gabi, hindi na hinayaan ni Mira na diktahan siya ni Calvin. Hindi ko iniwan ang event dahil sa kahit sinong tao, Calvin. Iniwan ko dahil may mas importante akong kailangang harapin. Halatang napahiya si Calvin sa harap ng mga kaibigan niya. Ano namang mas mahalaga kaysa sa kasal natin? Napatingin si Mira ng diretso sa kanya. Ang tatay ko. Nangingiting pilit si Calvin. Hindi makapaniwala at sinubukang gawing biro ang sitwasyon. Mira, please, huwag mong sabihin na sinuseryoso mo yung pulubing yun. Baka nabigla ka lang. Hindi siya ama mo. Halatang umaasa siyang mali si Mira. Halatang umaasa siyang wala ng mas malaking pangyayaring magpapabagsak sa kredibilidad niya. Pero kumunot ang noo ni Mira at sumagot ng walang pag-aalinlangan. Siya ang ama ko, Calvin, at kung hindi mo kayang tanggapin yon, ikaw ang kailangang mag-isip. Namilog ang mata ng mga bisita at may mga nagbulungan pa. Samantala, unti-unting nawalan ng kulay ang mukha ni Calvin. Mira, hindi mo pwedeng basta-basta paniwalaan ang isang taong ganon. Hindi mo alam kung ano ang intensyon niya. Doon tuluyang nasira ang pagtitimpi ni Mira. Ang intensyon niya, Calvin. Ang tanging intensyon niya ay makita ang anak niyang matagal niyang hinanap. At sa halip na kahit makinig ka man lang, pinahiya mo siya. Ininsulto mo siya sa harap ng lahat. Hindi na niya napigilang tumulo ang luha niya. Hindi ko alam, hindi ko akalain na ganito ka. Imbes na magpakumbaba, tumigas ang mukha ni Calvin. Hindi ko kasalanang hindi mo siya kilala. Bakit ba ako ang sinisisi mo? Ginawa ko lang ang tama para protektahan ang event natin. Pero ang salitang tama ay parang pako na tumusok sa puso ni Mira. Kung yon ang tama sa tingin mo, Calvin, hindi mo ako kilala. Itutuloy pa sana ni Calvin ang pagsasalita nang biglang umalingaw-ngaw ang ingay ng mga makina ng sasakyan mula sa gilid ng driveway. Napalingon ang lahat. Papasok ang isang convoy ng 4 na itim na SUVs. Lahat ay pare-parehong mamahalin at may tinted na bintana. Mabilis ang pagpasok nila, pero hindi marahas. Parang isang pagdating na puno ng autoridad, hindi panggulo. Huminto ang leading vehicle sa harap mismo ng main entrance. Bumaba ang 2 bodyguards na pamilyar na sa tingin ng ilang staff. Napatingin si Mira at unti-unting lumambot ang tuhod niya. Dahil bumukas ang pinto ng SUV at mula roon lumabas ang matandang lalaking kanina ay itinuring lang na pulubi. Ngunit ngayon, iba na ang itsura niya. Malinis ang mukha, suot ang barom na halatang inarkila o itinago ng matagal. At ang postura niya ay hindi postura ng taong kawawa. Hindi siya mukhang pulubi, hindi siya mukhang nanghihingi. Mukha siyang taong sanay paggalangin. Mukha siyang may kapangyarihan. Mukha siyang may pangalan. Lumapit siyang marahan, may bigat pero may dignidad ang bawat hakbang. At sa mismong sandaling iyon, tahimik ang lahat, parang natigil ang mundo. At sa pagitan ng katahimikan, narinig ni Mira ang tinig nito. Mahina pero malinaw. Anak. At doon niya na lamang, hindi na kailanman magiging pareho ang gabing iyon. Pagkarinig ni Mira sa salitang anak mula sa bibig ng matanda, parang biglang huminto ang mundo. Ang mga ilaw ng hotel, ang tugtog mula sa loob ng resepsyon, maging ang mahinang usapan ng mga tao ay tila unti-unting naglaho sa pandinig niya. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng puso niyang kumakabog ng mabilis, parang may gustong kumawala.
Lumapit pa ang matanda at sa bawat hakbang nito, mas lalo siyang naniniwala na walang pagkakamaling nagawa ang puso niya. Ito nga ang ama niya. Hindi niya alam kung paano niya alam, pero alam niya. Nang makalapit ang matanda sa kanya, tumigil ito sa ilang hakbang, parang nag-aalangan na lumapit pa. Siguro ay dahil sa hiya o sa takot, o marahil ay dahil sa pagdududa kung tatanggapin ba siya ng anak na matagal niyang hinahanap. Ang nangamata nito ay puno ng pag-asa at pangamba. Mira, anak, patawad kung ganito lang ako nakabalik. Hindi ko ginusto na makita mo akong ganyan kanina. Ang boses niya ay nanginginig, halatang pinipigilan ng emosyon. Naramdaman ni Mira na para siyang nabasag. Sa kabila ng lahat ng tanong, pagkabigla at gulong nasa isip niya, ang isang bagay ay malinaw. Hindi siya manhid. Hindi niya kayang hindi maramdaman ang bigat at lungkot sa boses nito. Lumapit siya ng dahan-dahan, hawak pa rin ang larawan sa kanyang kamay. Nang makita iyon ng matanda, huminga ito ng malalim at bahagyang napakurap. Parang sinasalo ang bigat ng alaala. Mira, tinago ko yung larawang yan ng maraming taon. Ako ang nagbigay niyan sa nanay mo. Akala ko hindi ko na makikita ang araw na hawak mo uli yan. Hindi na niya napigilan ang pagluha. Sa unang pagkakataon, tumulo ang luha niya hindi dahil sa pagkabigla, kundi dahil sa pakiramdam na parang may bahagi ng puso niyang matagal nang nawawala, ay unti-unti nang bumabalik. Dadapuin na sana ni Mira ang kamay niya sa braso ng ama nang biglang sumingit si Calvin sa usapan. Halatang hindi matiis na hindi siya ang sentro ng atensyon. Excuse me, pero hindi tayo pwedeng basta-basta magpadala sa drama. Hindi pa natin alam kung totoo ang sinasabi niya. Sino ba talaga kayo? At bakit yu ginugulo ang kasal namin? Hindi niya man lang inisip kung gaano kabigat ang eksenang nagaganap. Ang mahalaga sa kanya ay ang imahe, ang kontrol, at ang pagharap sa sitwasyon na para bang siya ang agrabyado. Lumingon si Mira kay Calvin at ang tingin niya ay hindi na galit lang. May halong pagkadismaya, pagkilala sa tao na hindi pala niya lubos na nakilala. Calvin, please, hindi ito tungkol sa kasal. Hindi ito tungkol sa bisita. Tungkol ito sa pamilya ko. Sa akin. Ngunit hindi tumigil si Calvin. Mira, hindi mo pwedeng paniwalaan ng isang taong nagpakita dito na parang pulubi tapos biglang may bodyguard? Hindi mo ba naiisip? Baka ginagantangan ka lang. Baka ginagamit ka. Sa likod ng lahat ng salita ni Calvin, ramdam ni Mira na ang ugat ng lahat ay hindi pag-aalala, kundi takot. Takot na mawala ng kontrol. Takot na maliwanag ang katotohanang hindi niya kayang itanggi, ang pagiging mapangmata at mapagmataas niya. Sa halip na umintindi, kumilos siyang parang siya ang nabiktima. At iyon ang huling bagay na kailangan ni Mira sa sandaling iyon. Sumagot ang matanda bago pa makapagsalita ulit si Calvin. Hindi ko kayo ginugulo, iho. Ako ang tinulak at pinahiya kanina. At alam kong mali ang naging itsura o noon. Pero hindi ko pinili ang mga pinagdaanan ko. Hindi ko ginustong mawala sa buhay ng anak ko. Nagbago ang tono niya, mas malamang ngunit puno ng respeto. Kung gusto niyo ng paliwanag, ibibigay ko. Pero hindi ko kailanman gagamitin ang anak ko para sa pansariling interes. Hindi ko kailanman gagamitin ang anak ko sa kahit ano. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Mira ang lakas ng loob ng kanyang ama. Hindi ito boses ng isang nanghihingi ng habag. Ito ang boses ng isang taong pinagdaanan ang bigat ng buhay at hindi sumuko, at doon niya lalo pang naramdaman ang kirot ng pagsisisi. Hindi dahil sa ginawa niya, kundi dahil hinayaan niyang insultuhin ng groom ang sariling ama niya nang wala man lang siyang nalalaman. Tahimik ang buong paligid. Pati ang mga bisitang kanina ay abala sa tawanan. Ngayon ay hindi makakibo. Nagtitinginan sila, hindi makapaniwala sa revelasyong nasasaksihan. May ilan pang humiwalay sa mga grupo para mas makita ang eksena.
Si Calvin, sa kabila ng lahat, ay hindi pa rin sumusuko. Mira, please, kahit sabihin nating nasa posisyon siya, kahit sabihin mong tatay mo siya, dapat nating isipin kung bakit siya bumalik ngayon lang. Bakit ngayon, sa araw pa ng kasal natin? Hindi na nakapagpigil si Mira. Sa halip na sumigaw, ang boses niya ay naging kalmado, ngunit puno ng bigat na parang kayang magpabagsak ng mundo. Calvin, hindi mo siya kilala. Hindi mo alam ang pinagdaanan niya. Hindi mo alam ang pinagdaanan namin. At hindi mo alam ang nararamdaman ko ngayon. Bago pa niya matapos ang sasabihin, naramdaman niyang marahan siyang hinawakan ng kanyang ama sa balikat. Mira, anak, hindi mo kailangang ipaglaban ako. Ako ang magpapaliwanag. Pero isang bagay lang ang gusto kong malaman mo, hindi kita iniwan dahil gusto ko. Hindi ako lumayo dahil hindi kita mahal. Lumayo ako dahil iniwasan kong may masaktan. Hindi man malinaw ang buong kwento, sapat ang boses nito para mas lumalim ang pagkalito ni Mira. Ngunit sa gitna ng lahat, isang bagay lang ang tiyak. Ayaw niyang mawala ulit ang kanyang ama. Hindi niya kayang ulitin ang parehong pagkuulang. Kaya't humakbang siya palapit at sa kauna-unahang pagkakataon mula pagkabata, niyakap niya ang ama niya. Isang yakap na puno ng tanong, bigat, sakit, ngunit higit sa lahat, puno ng pagnanais na mabuo ang koneksyon na matagal nang naputol. At sa harap ng lahat, habang nakatulala ang groom at nagbubulungan ang mga bisita, nagsimula ang pinakamahalagang sandali sa gabing iyon, ang pagbabalik ng isang ama sa buhay ng kanyang anak at ang unti-unting pagbukas ng katotohanang magpapayanig sa buong kasal. Tahimik ang paligid habang nakayakap si Mira sa kanyang ama. At para bang ang buong mundo ay natigil sa eksenang iyon, kahit ang malamig na hangin ay tila dumaan ng dahan-dahan sa pagitan nila. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang init ng bisig ng lalaking matagal niyang hinanap, kahit hindi niya alam na hinahanap niya ito. Ang yakap na iyon ay hindi lamang pagsalubong, kundi pagbitaw sa lahat ng lungkot na hindi niya maipaliwanag mula pagkabata. At para sa matanda, iyon ay yakap na nagpapatunay na kahit ilang taon ang lumipas, may ugnayang hindi nasisira. Pagkatapos ng ilang sandali, marahan silang naghiwalay, ngunit hindi nawala ang hawak ni Mira sa braso ng kaniyang ama. Parang natatakot siyang baka mawala ulit ito. Ang mga bisita na may nanatiling nakamasid, gagulat-gulat ang pagdating ng mga SUV, ang pagbabalik ng taong kanina'y inakalang pulubi lamang, at ang revelasyong mag-ama sila. Wala nang nagawa si Calvin kundi ang tumayo sa gilid, nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil napagtatanto niyang wala na siyang kontrol sa sitwasyon. Dumating ang isa pang SUV at huminto sa tabi ng nauna. Bumaba ang isang driver at ipinaabot ang isang folder sa bodyguard. Pagkatapos nito, inilapit ng bodyguard ang dokumento sa matanda at marahang bumulong. "Handa na po lahat, sir." Nang marinig iyon ni Calvin, lumapit siya ng bahagya, nag-aalangan, ngunit naninindigan pa rin. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Sino ka ba talaga? Dahan-dahang humarap ang matanda kay Calvin. Hindi mayabang, hindi nagagalit, ngunit may bigat ng presensyang hindi niya maikukubli. Salvador Reyes, baka pamilyar sa iyo ang pangalan. At sa simpleng banggit na iyon, napaawang ang bibig ng ilan sa mga bisita. Kahit sina Tita Nelia at ang iba pang mayayabang na kamag-anak ni Calvin ay biglang natahimik, nagkatinginan at halos mawalan ng kulay ang mukha. Salvador Reyes, isa sa pinakamayamang negosyante sa bansa. Ang taong nagmamay-ari ng ilang chain ng hotels, real estate projects at kumpanya. Isang pangalan na hindi basta naririnig kundi nirerespeto sa mundo ng negosyo. At sa harap nila ngayon,
Suot ang isang simpleng barong ngunit may tindig ng isang pinuno ay ang parehong taong itinuring ni Calvin na pulubi, itinulak, pinahiya at halos palabasin ng kasal. Hindi kaagad nakapagsalita si Calvin. Napalunok siya at kahit ang mga daliri niya ay bahagyang nanginig. Baka naman po ginugulo niyo lang kami. Lahat ng sinabi mo ay walang basehan. Baka nagpapanggap ka lang sa pangalan ni Salvador. Hindi na niya natapos ang pangungusap dahil inilahad ng isang bodyguard ang folder at binuksan ito sa harap ng lahat. Naroon ang government IDs, business permits, mga papeles ng properties at mga dokumentong nagpapatunay sa pagkakakilanlan ni Salvador Reyes. Lahat ng iyon may pirma, may seal, may muka. Hindi iyon basta gawa-gawa lamang. Lumapit ang isang bisitang kilalang abogado at sinuri ang mga dokumento. Pagkatapos ng ilang saglit, tumayo ito at nagsalita. Totoo ang lahat. Siya nga si Salvador Reyes. Hindi biro ang biglaang lakas ng bulungan sa paligid. May ilan pang napakapit sa kanilang mga bibig. Ang groom, hindi makagalaw. Unti-unting naglakad si Salvador papalapit kay Calvin. Hindi para manakot, kundi para sabihin ang isang katotohanan na kailangan niyang marinig. Alam kong hindi mo ako kilala at hindi ko rin ginusto na dumating ako ng ganito. Pero isang bagay ang hindi ko tatanggapin. Ang bastusin ang anak ko sa harap ko at ang lalo pang mas masakit. Ang makita kang pinapahiya mo ako nang hindi mo man lang inisip na baka may dahilan ang pagdating ko. Napatigil si Calvin. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pero bago pa niya makapagpaliwanag, lumapit si Mira at nagsalita ng may lakas na hindi alam ng karamihan na meron pala siya. Tama na, Calvin. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo ngayon. Ang kailangan ko ay ang katotohanan. Ang katotohanang hindi mo man lang binigyan ng pagkakataon ang isang taong wala namang ginagawang masama. Napatingin si Calvin kay Mira, halatang desperado. Mira, okay, fine. Nagkamali ako. Pero hindi mo naman pwedeng basta paniwalaan siya dahil lang sa mga dokumentong yan. Hindi ganoon kadali ang lahat. May ganaw pang pilit na sinusubukang panatilihin ang imahe niya sa harap ng mga tao, pero nang marinig ito ni Mira, tuluyang nabuo sa isip niya ang sagot na kanina pa niya nararamdaman. Hindi niya kailangan ng taong inuuna ang imahe bago ang tao. Hindi niya kailangan ng taong inaangkin ng pagmamahal pero ipinapahiya ang tatay niya. Sa pagkakataong iyon, sumagot si Salvador, may halong pagod ngunit may lakas ng damdamin. Hindi ko hiningi ang paniniwala mo, iho. Pero hindi ko rin hahayaan na baliwalain mo ang anak kong maraming taong kong pinangarap na makita. Hindi ko ito laro. Hindi ko ito drama. Totoo ang lahat ng sinabi ko at hindi ko kailangan ng pahintulot mo para mahalin ang anak ko. Tumahimik ang lahat. Si Calvin Namay hindi makatingin sa paligid dahil ramdam niyang hindi lamang siya napahiya, kundi nakita rin ng buong venue ang tunay niyang asal. Ang groom na dapat modelo ng paggalang at pagmamahal ay nasilipan ng yabang at pangmamaliit. Dumaraan ang ilang segundo ng katahimikan, marahang inabot ni Salvador ang kamay ni Mira. At sa haplos niyang iyon, may naramdaman si Mira na hindi niya kailanman naramdaman kay Calvin. Isang uri ng pag-aaruga at pagmamahal na hindi kailangang ipilit. Isang pagmamahal na pinipili kahit hindi madaling ibigay. Sa gilid ng kalye, sa ilalim ng ilaw, sa harap ng lahat ng bisita at pamilya, malinaw kay Mira ang isang bagay. Hindi aksidente ang pagdating ng kaniyang ama. Panahon na para malaman ang buong katotohanan at panahon na para ipaglaban ang sarili niya. Hindi bilang bride, hindi bilang asawa ni Calvin, kundi bilang anak ni Salvador Reyes. Isang anak na may karapatang marinig ang katotohanan at maramdaman ang pagmamahal na matagal niyang hindi nakilala. At sa gabing iyon, simula pa lamang ang pagkabunyag ng mga revelasyon. Ang susunod naman ay ang pagharap ni Mira sa gagawin niyang desisyon
at sa magiging kapalaran ng lalaking muntik na niyang pakasalan. Nang tuluyang humupa ang bulungan at nagbalingan ng tingin ang lahat kay Salvador, naramdaman ni Mira ang kakaibang bigat na bumalot sa buong venue. Hindi ito bigat ng takot, kundi bigat ng katotohanang matagal na nakatago at ngayon ay lumulutang na sa harap ng napakaraming tao. Ang mga bisita na kanina lamang ay nagpupunyagi sa kasayahan, ngayon ay nakatulala, nakikinig at naghihintay ng susunod na mangyayari. At sa gitna ng katahimikan, unti-unting humakbang si Salvador papasok sa reception hall, samantalang hawak pa rin ni Mira ang braso niya, hindi para gabayan ito, kundi dahil takot siyang lumayo ulit siya. Ang mga bodyguards ay nanatiling nasa likod, marunong rumespeto sa sandaling iyon, hindi nangingialam, ngunit malinaw na binabantayan ang paligid. At nang makarating sila sa gitna ng venue, huminto si Salvador at dahan-dahang humarap kay Mira. Nakita ni Mira sa malapit ang maliliit na wrinkles sa mukha ng ama niya. Hindi wrinkles ng pagtanda lang, kundi mga tanda ng taong dinurog ng panahon, ng pagkukulang, at ng paghahangad na maituwid ang mga maling nagawa. Mira anak, alam kong napakarami mong tanong, pero bago ko sagutin ang lahat, isang bagay ang gusto kong sabihin. Hindi ako nagpunta rito para sirain ang kasal mo. Hindi ako nagpunta para maghabol. Nagpunta ako dahil gusto ko lang makita kang masaya. Ngunit nang makita kita kanina, hindi ko na kayang hindi magpakilala. Sa mahina niyang tinig, bumibitaw ang bawat salitang dumadaloy mula sa puso. Tumulo ang luha ni Mira. Hindi niya ito pinigilan. Paang hindi niya kailanman pinigilan ang damdamin niya sa loob ng gabing iyon. Para siyang batang muling nakahanap ng haligi. Pero kasabay ng pag-iyak, naroon ang tanong na umiikot sa isip niya mula nang makita ang larawan. Bakit na yun lang? Bakit mo kami iniwan? Tay, sa tanong na iyon, tila humigop ng malalim na hangin si Salvador at bahagya siyang tumingin sa baba, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Ang nanay mo, ang pinakamabuting taong nakilala ko. Pero may mga nangyari noon na hindi mo na kailangan pang pasanin. Basta't isang bagay ang tandaan mo. Hindi kita iniwan dahil hindi kita mahal. Iniwan kita dahil may mga taong gusto akong pagsamantalahan. Gusto ko ngayong ilayo sa panganib kahit kapalit ang pagkawala ko. At nang balikan ko kayo, wala na kayo roon. Lumipat kayo. Walang bakas. Hinanap ko kayo, anak. Hindi lang sandali, taon. Pero hindi ko na kayo natagpuan. Halos humigpit ang kapit ni Mira sa barong ng kanyang ama. Hindi niya inasahan ang sagot na iyon. Buong buhay niya ay akala niya simpleng pag-abandona ang nangyari. Ngunit ngayong naririnig niya ang paliwanag, nabubuo ang mga piraso ng kwento matagal nang nakakalat. Tay, bakit hindi sinabi ni Mama? Para bang ang tanong ay hindi lamang para sa ama kundi pati sa kapalaran. Saglit na tiningnan ni Salvador ang ina ni Mira na noon ay nakaupo pa rin sa isang mesa, hawak ang bibig at umiiyak ng tahimik. Hindi ko siya sinisi, Mira. May mga desisyon siyang ginawa para protektahan ka. Kung galit ka man, sa akin na lang, huwag sa kanya. Nag-iba ang ekspresyon ni Mira mula sa pagkaguluhan. Nauwi ito sa mas malalim na pag-unawa. Ngunit bago pa man siya makapagtanong muli, sumabat ang isang malakas at nanginginig na boses. Teka lang, ano ba to? Drama? Magulang? Kwento ng nakaraan? Paano tayo nakarating dito? Ano ba talagang nangyayari? Si Calvin yun, hindi na niya napigilan ang sarili. Hindi dahil gusto niyang linawin ang sitwasyon, kundi dahil takot siya. Takot na unti-unting hindi na umiikot ang mundo kay Mira, kundi sa katotohanang hindi niya kontrolado. Umarang si Salvador, hindi marahas kundi may komportableng karisma ng isang taong maraming pinagdaanan. Ikaw ang groom, tama? Gusto kong marinig mo to. Tumango si Calvin, bagamat halatang hindi handa. Hindi ko hiniling na mangyari ito sa kasal ninyo.
Hindi ko hiniling na sirain ang araw ninyo, pero nang makita kong hinahamak mo ang tao, hindi dahil sa ginawa niya kundi dahil sa itsura niya, doon ko nalaman na may dapat kang matutunan. Hindi kita kalaban, iho. Pero wala kang karapatang insultuhin ang sinumang tao, lalo na kung hindi mo alam ang pinanggalingan nila. Parang may sumampal kay Calvin, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya. Ang mga bisitang kanina ay nakangiti sa bawat yabang niya, na yon ay lumalayo ang tingin at ayaw siyang tignan ng diretsyo. Parang unti-unti siyang nawawala sa eksena, parang unti-unti siyang lumiliit. Hinawakan ni Mira ang kamay ng ama at sa unang pagkakataon sa gabing iyon, humarap siya kay Calvin nang hindi nanginginig ang boses. Calvin, hindi ko sinasabing mali ang lahat ng ginawa mo, pero mali ang naging tingin mo. Kung paano mo trinato ang isang taong hindi mo kilala, paano mo siya hinusgahan, at kung paano mo ako ngayon tinititigan, doon ako natakot. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil nakita ko kung sino ka kapag wala ang imahe mo. Nabigla si Calvin at napatras ng isang hakbang. Mira, pinoprotektahan lang kita. Hindi mo ako pinoprotektahan, Calvin. Pinoprotektahan mo ang pride mo. At sa sandaling iyon, naunawaan ng lahat na ang pagsabog ng katotohanan ay hindi lamang tungkol kay Salvador. Hindi lamang tungkol sa muling pagkikita nilang mag-ama, kundi tungkol sa pagtingin ni Mira sa mundo. Ang mundo kung saan mas mahalaga ang puso kaysa sa reputasyon, ang kabutihan kaysa sa kayamanan, at ang pagkilala sa tao kaysa sa balat na nakikita mo. Sa gitna ng lahat, tumayo si Salvador at huminga ng malalim. Mira, anak, kung kaya pa kong tanggapin, hihilingin ko, kausapin mo muna ako ng tayo lang. Hindi ko ito naisabayan sa kasal mo. Gusto ko lang malaman mo ang totoo bago ka gumawa ng desisyon. Tumango si Mira at sa pagtalikod niya kay Calvin upang sumama sa ama niya, ramdam ng buong venue kung saan na talaga papunta ang gabing ito. At para kay Calvin, iyon ang simula ng kanyang pagkakatanggal sa mundong akala niya'y hawak niya. Sa gabing iyon, hindi natapos ang kasal ayon sa plano, pero nagsimula ang katotohanan, pat iyon ang magpapabago sa lahat. Tahimik ang buong reception hall habang umaalis sina Mira at Salvador sa gitna. Hindi sila nagmadali. Ngunit bawat hakbang nila ay parang mabigat na yabag na nag-iiwan ng marka sa isipan ng lahat ng nanonood. Wala nang musikang tumutugtog, wala nang tawanan o kasiyahan. Ang natira na lamang ay lagaslas ng mga bulungan at malalim na buntong hininga ng mga taong hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Si Calvin, nananatiling nakatayo sa gitna ng venue, ay parang estatwang hindi na makagalaw. Parang biglang naglaho ang lahat ng tiwala niyang mayroon siya. Hindi niya na alam kung paano ayusin ang sitwasyon. Hindi niya na alam kung paano hahabulin si Mira o kung dapat pa ba niya itong gawin. At sa bawat sandali ng katahimikan, ang bigat ng ginawa niyang kahihiyan ay unti-unting dumadagan sa balikat niya. Lumapit ang ina ni Calvin, si Tita Nelia, at tinapik siya sa braso. Calvin, ayusin mo ang sarili mo. Hindi pwedeng ganito. Anong iisipin ng mga tao? Ngunit wala nang pakialam si Calvin sa mga tao. Wala na siyang pakialam sa reputasyon. Ang mas nagpapabigat sa dibdib niya ay ang katotohanang may nilampasan siyang napakahalaga. Hindi niya nakita ang sakit ni Mira. At higit sa lahat, hindi niya nakita ang halaga ng taong mahal nito. Ang katotohanan ay hindi niya inuna ang pag-unawa. Ang inuna niya ay ang imahe niya, ang pride niya. At ngayon, malinaw ang kapalit niyon sa kanya. Habang nakatulala si Calvin, isang lalaking bisita ang lumapit sa kanya, isa sa mga negosyanteng malapit sa pamilya nila. Calvin, hindi ko alam kung may dapat pa akong sabihin, pero ang totoo niyan, kahit ako nagulat sa ginawa mo kanina. Hindi ka dapat nagkaganon.
Hindi mo dapat hinusgahan ng tao dahil lang sa itsura nila. Mainit ang tainga ni Calvin sa hiya. Lahat ng kaibigan niya, lahat ng kakilala, lahat ng bisita ay nakita ang tunay niyang ugali. Isang simpleng kilos ang sumira sa pader ng paggalang at paghanga ng mga tao sa kanya. At isa pang bisita ang lumapit, marahang ngumiti, ngunit puno ng pangunawa. Hindi pa huli ang lahat, iho, pero kailangan mong tanggapin ang pagkakamali mo. Hindi mo pwedeng baliwalain ang nangyari. Habang nangyayari ito, sina Mira at Salvador ay nasa labas, bahagyang nakahiwalay sa ingay ng loob. Sa ilalim ng malambot na ilaw ng driveway ng hotel, nagsimulang mag-usap ang mag-ama sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Hindi nagsalita si Mira agad. Iniintindi niya pa ang bigat ng emosyon. Ang daming tanong, ang daming dapat malinawan, ngunit mas nangingibabaw ang kagustuhan niyang maintindihan ang ama. Siya ang unang bumasag ng katahimikan. Tay, pwede niyo po bang ikwento sa akin lahat? Kahit hindi ngayon ang buong detalye, kahit simula lang. Gusto ko po maintindihan. Malungkot ngunit magaan ang naging ngiti ni Salvador. Sa wakas, maririnig na niya ang anak niya. Mira, noong panahon na bata ka pa, maraming taong gustong makialam sa negosyo ko. May ilang nagtangka na gamitin kayong mag-ina para makakuha ng pera o kapangyarihan. Hindi ko iyon hinayaan, kaya lumayo ako. Hindi ko iyon ikinatuwa at araw-araw nagsisisi ako. Pero nang bumalik ako para hanapin kayo, wala na kayo sa dati nating tinitirhan. Wala man lang nakakaalam kung saan kayo lumipat. Tahimik si Mira ngunit halata ang panginginig ng kanyang dibdib. Tay, kung alam ko lang. Ang tinig niya'y halos pabulong na puno ng panghihinayang. Hinaplos ng ama ang kanyang likod. Marahang pinapakalma siya. Anak, hindi kita sinisisi. Hindi ko ring sinisisi ang nanay mo. Tanging oras lang ang hindi namin nakontrol. At ngayon, kung papayagan mo ako, gusto kong bumawi sa'yo. Hindi bilang isang mayamang tao, hindi bilang Salvador Reyes na kilala ng bansa. Gusto kong bumawi bilang ama mo. Tumulo ang luha ni Mira, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Ngunit bago pa man niya masabi ang sagot, lumabas sa entrance ang isang taong hindi niya inaasahan. Si Calvin. Halatang nahihiya. Nanginginig ang boses at parang walang direksyon ang hakbang. Mira, please, pwede ba kitang makausap? Sandali lang. Hindi para magpaliwanag, pero para magsabi ng totoo. Tumingin si Mira sa ama niya, na tila humingi ng pahintulot gamit ang mga mata. Tumango naman si Salvador, kahit ramdam niya ang pag-aalala. Hindi niya gustong masaktan ulit ang anak, ngunit kailangan din itong makaharap ng sarili nitong mga tanong. Sige Mira, huwag kang matakot, gusto niyang marinig mo. Pero tandaan mo, hawak mo ang desisyon. Lumapit si Calvin at doon nakita ni Mira ang isang Calvin na hindi niya madalas makita. Hindi mayabang, hindi mataas ang noo, kundi isang Calvin na basag, wasak, at punong-puno ng pagsisisi. Mira, nagsimula siyang magsalita, naghahanap ng tamang hininga. Hindi kita sinipot kanina. Hindi ko inisip ang nararamdaman mo. Inuna ko ang tingin ng tao. Inuna ko ang pride ko. At ngayon malinaw sa akin na wala akong karapatan na kausapin ka kung hindi ko aaminin na nagkamali ako. Hindi umimik si Mira. Hinayaang magsalita si Calvin. Hindi ko alam ang buong kwento ng ama mo at hindi ko alam ang pinagdaanan niyo. Pero alam ko na hindi ko dapat hinusgahan ang isang tao dahil sa itsura at higit sa lahat, hindi ko dapat hinusgahan ang ama mo. Kahit hindi ko siya kilala, mahal ka niya at iyon ang hindi ko nakita. Pinikit ni Mira ang mga mata niya, masakit at mabigat. Kung sinabi ni Calvin iyon dati, baka iba ang takbo ng gabi. Ngunit tapos na ang nakaraan
at alam niyang papalapit na siya sa pinakamahirap na desisyon ng buhay niya. Nang muli niyang tingnan si Calvin, hindi na galit ang laman ng kanyang paningin, kundi malinaw na katotohanan. Hindi pera ang sukatan ng tao, hindi imahe, hindi kayamanan, ugali, paggalang at pagmamahal. At sa gabing iyon, habang nakatayo sa pagitan ng nakaraan at kinabukasan, alam ni Mira na ang susunod na sasabihin niya ang tuluyang magbabago sa kapalaran nilang tatlo. Huminga ng malalim si Mira bago muling hinarap si Calvin. Halata sa mukha niya ang pagod, hindi lamang dahil sa nangyari ngayong gabi, kundi dahil sa bigat ng emosyon na pinasan niya mula nang makita ang ama. Sa gitna ng mga ilaw ng driveway ng hotel, sa pagitan ng katahimikan at bulungan ng mga bisitang nakasilip mula sa entrance, dahan-dahang nagsalita si Mira, at bawat salita ay tila may bigat na bumabagsak sa lupa. Calvin, hindi ko alam kung paano ko sisimulan to. Hindi ko alam kung dapat ba akong magalit o maawa o magpasalamat sa katotohanang nagsisi ka. Pero sa totoo lang, hindi ito tungkol sa sorry mo. Hindi ito tungkol sa pagpapaliwanag mo o sa reputasyon mo o sa kasal natin. Tungkol ito sa kung sino ka kapag walang nakatingin at kung sino ako kapag hindi mo ako kontrolado. Napayuko si Calvin, parang tinamaan ng katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Kita kay Mira ang sakit, ngunit hindi ito sakit na hinahayaang maghari. Ito ay sakit na nagtutulak sa kanya na pumili ng tama. Tumingin si Salvador kay Mira, halatang handang sumalo anumang desisyon na gagawin ng anak niya. Ngunit malinaw na hindi niya ito pangungunahan. Ito ay laban ni Mira. Ito ay tinig niya. Ito ay buhay niya. Mira, nagkamali ako. Hindi ko na uulitin. Kung kailangan mong mag-isip, maghihintay ako. Kung kailangan mo ng oras, bibigyan kita. Ang boses ni Calvin ay mababa, halos pabulong, puno ng hiya at pagmamakaawa. Hindi niya kailanman inasahang mauuwi sa ganito ang gabi. Hindi niya inasahan na ang lalaking itinulak niya kanina ay hindi lamang mahalaga kay Mira, kundi bahagi ng puso nito. Dahan-dahang umiling si Mira. Hindi, Calvin, hindi oras ang kailangan ko. Hindi pagpapaliwanag, kundi katotohanan. At ang katotohanang nakikita ko ngayon ay hindi ko kayang pumikit at magpanggap na walang nangyari. Nakita ko kung paano mo tratuhin ang mga taong hindi mo kilala. Nakita ko kung gaano mo pinahalagahan ang pride mo kaysa sa dignidad nila. At nakita ko kung paano mo tiningnan ang tatay ko kahit hindi mo naman siya kilala. Biglang napaluhod si Calvin, hindi inaasahan ng lahat. Tuluyang nagbagsakan ang emosyon niya. Wala na ang dating yabang, wala na ang postura. Wala na ang pagiging kontrolado. Mira, patawarin mo ako. Kung alam ko lang na tatay mo siya, hindi ko sana. Hindi pa niya natapos ang sasabihin ng marahang napailing si Salvador. Iho, hindi mo dapat ako pinapahalagahan dahil ako si Salvador Reyes. Dapat hinahalagahan mo ang tao dahil tao siya. Kung hindi ako si Salvador Reyes, kung ako ay simpleng manggagawa o pulubi nga tulad ng akala mo, dapat ba akong tratuhin ng ganito? Parang nawasak si Calvin sa puntong iyon. Hindi dahil napahiya siya, kundi dahil ngayon niya lang naramdaman ang bigat ng ginawa niya. At nang lumingon siya kay Mira, nakita niya ang matang puno ng luha, ngunit hindi na para sa kanya, kundi para sa sarili nito. Calvin, siguro hindi mo naman sinadya o siguro hindi mo alam ang kahalagahan ng bawat kilos mo. Pero ngayon, malinaw na sa akin. Hindi ako dapat makapiling ang taong kayang maliitin ang iba. Hindi ako dapat makasama ang taong hindi marunong tumingin ng patas. Hindi ako dapat magpakasal sa taong hindi marunong makinig
kapag mahalaga ang sinasabi ko. Tumayo si Mira ng diretsyo. Parang ngayon pa lang siya huminga ng malaya matapos ang maraming taon. Calvin, hindi na natin kailangan pang ipagpatuloy ito. Hindi dahil umalis ka o nagkamali ka, kundi dahil nakita ko na kung sino ka at nakita ko rin kung sino ako kapag ikaw ang kasama ko. Hindi ako lumalakas, hindi ako tumitibay, nawawala ako. Parang bagyong tumama sa dibdib ni Calvin ang bawat salita. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makahinga, at sa unang pagkakataon wala siyang sagot. Dahil alam niyang tama si Mira, walang kasal na maaring ituloy kung ang pundasyon ay takot, kontrol at kahihiyan. Lumapit si Salvador at marahang hinawakan ang balikat ng anak niya. Hindi para pigilan siya, kundi para iparamdam na hindi siya nag-iisa. Anak, andito lang ako. Hindi kita pipilitin sa kahit anong desisyon. Pero proud ako sa iyo, sa lakas mo, sa tapang mo, sa boses mo. At doon, tuluyang bumagsak ang mga luha ni Mira. Hindi dahil sa lungkot lamang, kundi dahil sa pag-asa. Pag-asa na matagal niyang hinintay mula sa isang gabi na dapat sana ay para sa kanya. Ngayon, ito pa rin ay para sa kanya, ngunit hindi na bilang bride na pinapakasal sa maling tao, kundi bilang anak na muling nakahanap ng ama at bilang babae na kayang pumili ng sarili niyang landas. Sa huling pagkakataon, humarap si Mira kay Calvin at mahina niyang sinabi, "Calvin, sana matuto ka. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili mo. Hindi pa huli ang lahat, pero ang kasal natin, dito na nagtatapos." At sa sandaling iyon, tuluyang nagbagsak ang pangunahing chandeliers ng venue. Hindi literal, kundi simbolo ng pagguho ng isang buhay na hindi para kay Mira. Ang mga bisita ay walang nagawa, kundi ang tanggapin ang desisyong iyon. Tahimik, respetado at puno ng pagkamangha sa lakas ng loob ni Mira. Habang papalayo siya, kasama ang ama niyang muling bumalik sa buhay niya, ramdam niya ang bigat na unti-unting nawawala. Ang gabi ay hindi nagtapos sa pag-iisa niya. Nagtapos ito sa bagong simula. At sa wakas, natagpuan niya hindi lamang ang kanyang ama, kundi ang sarili niya.